Batay kasi sa resulta ng isinagawang survey noong Disyembre 12 hanggang 18 noong nakaraang taon na inisponsoran ng Strat-based consultancy, 41% o 4 sa bawat 10 Pilipino ang pabor sa impeachment, habang 35% ang hindi pabor at 19% ang undecided, habang ang natitirang 5% ay tumangging magbigay ng opinyon. Ani Panelo, ang nangyaring National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na dinaluhan ng iba't ibang religious group at sektor, ang patunay na hindi pabor ang mga Pilipino na paalisin sa pwesto ang Vice-Presidente. Ang kanilang respondents ay 1,500 lang. Kung gumano dito alas 2 million. Paano masasabi nyo ng 61%? Ang argumento ba naman ito ni Salto Panelo, ang sabi niya, paano mas dadami ang 1,500 respondents sa isang survey sa 1.something million ng Iglesia ni Cristo na nandun? Di hamak mas marami yung 1,000, yung 1 million kaysa sa 1,000. Tama naman siya doon. Pero, mga kotsero, lalo-lalo na sa mga tao nakakaintindi kung paano tumatakbo ang survey, yung pong numero na kanilang sinasurvey na 1,500, 2,000, etc., etc., is only a representative sample. Kahit na po ang effort ng mga DDFs para i-hijack ang INC rally, hindi pa rin umubra. Hindi pa rin hindi pa rin siya mumepekto, wa-epek. I'm sure nakita niyo na po yung survey results. Tandaan lang natin ang bahagya. Oo. Pero bago natin puntahan yung survey, may papakita muna ako sa inyong video. Kasi no isang araw, eto lumabas yung balita na to, di ba? 41%. Oo, or 4 sa 10 Pilipino ang gustong ipa-impeach si Sara Duterte. Ang nakakatawa mga kotsero yung spin ng mga DDFs dito. Ang sabi nila, 4 lang pala asan yung 6? O yung 6 ayaw nilang i-impeach si Sara Duterte. O 4 sa 10 Pilipino lang pala Ang nakasulat doon sa survey, 41% ang gustong i-impeach si Sara Duterte. 35% lang ang may gustong manatili si Sara Duterte sa kanyang posisyon. 3 out of 10. Ano mas malaki? 4 o 3? Kulang 7. Kulang coach. Bakit ganun? Bakit 7 lang yun 70% lang yun O nasaan yung natitira? Yung natitira, kung babasahin nyo po yung survey, sila po yung wala pang opinion. Kasi sila ganyan mag-isip na naniniwala sila sa bola ng mga bubulagers nila. But anyway, nung isang araw lumabas yung survey na to, all of a sudden, biglang merong rally. Oo, 1.4 million daw. Actually, yung sa ibang bilang, 1.5. Baka nag-iiba-iba lang. 1.4 million INC members hold rally in Manila as House steps up Raps versus VP Sara. Oo, ano pala yan Nabudol tayo ng dyan ng pang-hijack ng DDS Oo, na-hijack But let's see. I think it would be naive to just conclude na na-hijack lang. But sabihin na lang natin na hijack. So ayun na nga. Ito ay anti-impeachment rally. Anti-impeachment rally yan. Alam naman natin lahat yan. Kahapon pag-usapan natin na yan at length. Ang nakakatawa mga kotsero, merong nagsalita ulit tungkol sa survey ng impeachment, 41%. Ito, pakinggan natin itong balita. Naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na sampal para sa social weather stations ang ginanap na National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na siyang patunay na hindi pabor ang mga Pilipino na patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Si Prince Tripoli sa report. At itong rally ito ay sa ito'y sampal dun sa SWS survey. Ito ang naging tugon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa inilabas na survey kamakailan ng Social Weather Station o SWS patungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Batay kasi sa resulta ng isinagawang survey noong Disyembre 12 hanggang 18 noong nakaraang taon na inisponsoran ng Strat-based consultancy, 41% o 4 sa bawat 10 Pilipino ang pabor sa impeachment, habang 35% ang hindi pabor at 19% ang undecided, habang ang natitirang 5% ay tumangging magbigay ng opinyon. Ani Panelo, ang nangyaring National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na dinaluhan ng iba't ibang religious group at sektor, ang patunay na hindi pabor ang mga Pilipino na paalisin sa pwesto ang Vice-Presidente. Ang kanilang respondents ay 1,500 lang.
Kung gumano dito alos 2 milyon. Paano mo masasabi nyo ng 61%? Ito, tulad nito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pambubudol ng mga DDMs, bubulagers Binubudol nila yung nakikinig sa kanila. Ang argumento ba naman ito ni Salto Panelo, ang sabi niya, paano mas dadami ang 1,500 respondents sa isang survey sa 1 million ng Iglesia ni Cristo na nandun? Di hamak mas marami yung 1 million kaysa sa 1,000. Tama naman siya doon. Mas marami nga naman ang 1 million sa 1,000. Pero, mga kotsero, lalo-lalo na sa mga taong nakakaintindi kung paano tumatakbo ang survey, yung pong numero na kanilang sinasurvey na 1,500, 2,000, etc. is only a representative sample. Ibig sabihin, representante ito ng kabuuan. Siyempre naman, mga kotsero, sino ba namang matinong survey company ang magbabahay-bahay sa 70 million voters? That's not just a waste of time, it is a waste of money. So anong gagawin? Itong mga statistician, mga kotsero, mauhusay itong mga statistician na ito Itong mga statistician, ginagawa nila yung math, nagmamathematics sila, nagmamathematics. Ang ginagawa ho nila, pinapaliit nila yung 70 million. Sasabihin nila, ano ba ang pinakamaraming tao na pwede nating interviewin na magre-representa sa 70 million? Ayon sa mathematics, 1,500. Sapat na ang 1,500 para kuhain ang pananaw ng bawat Pilipinong botante sa Pilipinas. Binild up mo na ng sobra-sobra. Wagas ang pagkaka-build up, mga kotsero. Kahit sa lahat ng social media, wagas ang pagkaka-build up. Build up ng trolls, binoost na ng kung sino-sinong trolls. Tapos lahat ng mga bubulagers, ang ingay, etc. Tapos merong mga live stream yung mga bubulagers kung saan-saan. Sinasabi, I love Duterte, Sara Duterte the best, etc. Oo, ganon. Ginawa mo ng lahat. Nagparally ka pa. Umabot ng 1.5 million, 1.4 million yung rally. Ang ending, butata pa rin si Sara. Umi-effort ka na lahat-lahat. Butata ka pa rin. Ang saklap, men. Bakit? Ito, puntaan natin, guys. Ito. VP Duterte's trust rating drops by 10%. Ay, my goodness ba? Goodness gracious, great balls of fire. Grabe siya. Tapos sabi pa nila, pag nangyari na yung INC rally, sigurado tanggal si Bongbong Marcos. Ay, wait, sino pa rin ba presidente natin ngayon? Sino pa rin ba presidente natin ngayon, guys? Oo, pakwento naman, please. Sino pa rin ba presidente ng Pilipinas ngayon? Bongbong Marcos pa rin. Bagsak ng 10%, guys. Oo. Taan natin yung survey. Ito yung pinakamasakit. Upuntahan natin yung pinakamasakit, yung trust rating, yung tiwala. Tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte. Ano ang tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte? Trust rating yan. Ayan, November 10 to 16, trust ratings. Ito'y matindi. Ayan, 65% si PBBM. 49% si Sara Duterte. 51% ng mga Pilipino ayaw na kay Sara Duterte, mga kotsero. 51% ng voting population ng Pilipinas ay ayaw na kay Sara Duterte. January last year, nasa high 80s pa si Sara noon high 70s, low 80s. Span of 1 year lang, bagsak siya sa 49. Namumulat na ang Pilipino, guys. Namumulat na ang sambayan ng Pilipino sa kababuyan ni Sara Duterte.